What is up mga ka-Hunter? Andito na nga ang bagong chapter ng Hunter x Hunter na may title na Masquerade. Inumpisahan ang istorya sa panel na kung saan makikita nating nagtatrabaho si Hisoka bilang isang dealer sa casino. Wala nga daw siyang naramdaman noong marinig niya ang tungkol sa Chimera Ants. Ang dahilan nga daw kung bakit wala siyang pakialam ay dahil simpleng mga langgam lamang ang kalaban. Dagdag niya pa na ang paminsan-minsan nga daw na pagyanig sa barko ay resulta ng isang kakayahan ng grupo na nagmula sa isang seremonya sa tulong ng isang Nenbeast. Ang tinutukoy nga dito ni Hisoka na pagyanig ay nanggagaling sa grupo ni Prinsipe Hulkenberg sa tuwing ito ay nagamit ng kanyang kakayahan. Banggit pa ni Hisoka, "Ako ay simple lang. Wala sa akin ang laban ng panggrupo o mga kakaibang trip sa hayop. Ang gusto ko lamang ay lumaban ng masidhi kasama ang isang kapareha sa isang one-on-one na duelo." Samantala, habang si Bonolenov ay nakabihis bilang Hisoka, siya nga ay nagmamasid ng palihim sa tunay na Hisoka. Laking gulat niya nang makita niya ang tunay na Hisoka doon. Hindi inaasahang makita niya ito sa VIP exclusive casino sa Tier 1. Iniisip niya na maaaring nakabihis lang din gaya ni Hisoka ang isang taong ito. Kumbaga parang nagpapanggap lang din katulad niya. Dito nga ay lumipat na ang eksena sa isang flashback sa pagitan ni Bonolenov at Chrollo. Iniutos ni Chrollo sa kanya na gayahin ang anyo ni Hisoka at pumunta sa mga lugar na maaaring may mafia. Ipinaliwanag ni Chrollo na malamang ay mahikayat nito ang mafia na anyayahan si Bonolenov sa isang marangyang silid para mapanatili ang balance ng buong mafia, habang parehong pwedeng maging parte ang Phantom Troop at si Hisoka para makipagtulungan sa Kakin Mafia. Dahil si Hisoka ay kadalasang nag-iisa, ang kanyang pag-iisa ay maaaring maging mitya upang madakip siya. Ipinaliwanag din ni Chrollo na kapag kumilo si Bonolenov ayon sa inaasahan, magbibigay daan ito sa mafia na mapanatili ang kanilang reputasyon habang tinutulungan ng Phantom Troop na matagpuan ang tunay na Hisoka. Pinagpalagay din ni Chrollo na maaaring maipag-ugnayan na si Hisoka sa isa sa mga prinsipe at kasalukuyan na itong nasa Tier 1. Iniisip din ni Bonolenov na hindi ipinaalam ni Chrollo ang teoryang ito sa buong Phantom Troop dahil nais niya ngang mapatay na si Hisoka. Sinabi din ni Chrollo sa kanya, "Kung matatagpuan mo ang tunay na Hisoka, magpalit ka ng ibang katauhan at hintayin mo ako. At ako ang magdedesisyon kung lalabanan siya o hindi." Bumalik na nga sa kasalukuyan ng istorya. At sa isip-isip nga ni Bonolenov, dahil wala nga daw kalamangan ang kanyang kakayahan laban sa bungee gum ni Hisoka, sinasabi ni Bonolenov na wala siyang balak na maunang umatake dito. At makikita nga natin ang pagpapalit ng anyo ni Bonolenov bilang si Owl, ang isa sa Shadow Beast na ating unang nakita noong chapter 74. Konting kaalaman lang na ang tawag nga sa kakayahan ni Bonolenov na ito ay Metamorphose, ang abilidad na pinapayagan siyang magbago ng anyo base sa mga nakausap niya ng personal, at kaya niyang panatilihin ang kanyang anyo kung hanggang ilang oras silang nagkausap ng taong ginaya niya. Mga ka-Hunter, sa susunod kong sasabihin ay magugulat nga kayo dahil may pasabog nga dito si Bonolenov. Siya lang naman ang pumatay sa babae na nagpalabas ng kanyang tunay na katauhan, at ang tinutukoy niya nga dito ay walang iba kundi si Lynch ng Shio family. At iniisip din dito ni Bonolenov na maaaring magdulot ito ng problema sa hinaharap. Umaasa siyang ituon ng mafia ang sisi kay Hisoka at magsagawa sila ng operasyon sa higher tier ng barko para tapusin si Hisoka. Ngunit hindi rin nga daw siya sigurado sa kanyang mga naiisip. Sa pahinang ito, mistulang nag-flashback ang istorya sa chapter 392. Noong nagkita sina Lynch, Zakuro ng Zio family at Bonolenov sa isang pasilyo ng barko. Ipinakita nga dito ang eksena ng pagsuntok ni Lynch kay Bonolenov upang malaman kung ito nga ba ang tunay na Hisoka. Ngunit dahil sa kakayahan ni Lynch na body and soul, lumabas ang tunay na saloobin ni Bonolenov na hindi nga siya ang totoong Hisoka. Agad namang binawian ng suntok ni Bonolenov si Lynch. Nagsanhi nga ito ng pagkahimatay ni Lynch. Buong akala nga dito ni Bonolenov na narinig ni Zakuro ang boses ng kanyang saloobin at napag-alaman niya na ang tanging user na si Lynch at siya lamang ang nakarinig ng boses ng kanyang saloobin. Ngunit hindi pa ito tapos
Dahil dito nga ay makikita natin ang tunay na katawan ni Zakuro ay nasa tambakan ng basura habang nakikipag-usap kay Lynch si Bonolenov na nag-transform bilang Zakuro. Grabing strategy din ang ginawa dito ni Bonolenov mga ka-hunter ano. Ang bilis ng utak niya. Makikita natin na galit nga dito si Lynch. At sinabi niya na ang Hisoka na nagpabagsak sa kanya ay peke. At pinaghihinalaan na ang Hailey o Phantom Troop ang may pakana nito sa kanila. Gusto niya nang ipaalam kay Hinrai na dapat nilang unahin ang pagpatay sa Hailey o sa Phantom Troop. Habang nagpapanggap pa rin si Bonolenov bilang Zakuro, pinatay na nito si Lynch. At pagkatapos ay nagbago ito ng anyo upang maging si Lynch naman. At nang magising ang tunay na Zakuro, sinabi ni Bonolenov bilang si Lynch kay Zakuro na ang Hisoka na sumuntok sa kanya ay ang tunay na Hisoka. Ito nga ay nangyari noong chapter 393. Pagkatapos niyang ampaslangin si Lynch, nagsabi nga daw siya kay Zakuro na pupunta siya ng sinihan. At kinumbinsi nga nito ang kanyang sarili na ayos lang ang ginawa niya kay Lynch. Dahil hindi naman matibay na ebidensya ang kanilang pagkikita upang siya ang paghinalaan ng mafia. Dagdag niya pa na kung magiging maayos daw ang lahat, may isip ng mafia na namatay si Lynch matapos nilang maghiwa-hiwalay. At kahit mali nga daw siya, hindi naman daw siguro magtitipon ang mga mafia ng tauhan upang magmarcha patungong Tier 1 para lang patayin si Hisoka. May kita natin dito na patuloy niya pa rin ngang kinakausap ang kanyang sarili. At gusto niya nga daw kausapin si Chrollo. Ngunit gusto niya din na ang grupo nila Pinks ang mag-handle kay Hisoka. Dahil damang nga daw nila ang sakit na nadarama ni Chrollo dahil sa pagkamatay ni Shalnark at Cortopi. At obvious naman daw na gustong tapusin ni Chrollo si Hisoka nang mag-isa lamang siya. At isang treasure nga lang daw ang nais makuha ni Chrollo. Ito nga ay isang pahina ng libro upang masigurado na ang pagkamatay ni Hisoka. Kaya nga daw lahat ng miyembro ng Phantom Troop ay gustong patayin si Hisoka bago ito patayin ng pinuno para sa kapakanan ng lahat. At ang huling nasabi na nga lang ni Bonolenov ay, Chrollo, alam ko kung bakit iniwan mo bakante ang spot number 9. Pag natapos na natin si Hisoka, tapusin natin ang pagkukunwaring ito. At tumalon na nga ang istorya sa lugar na kung nasaan si Chrollo. Pinakita na nga sa malaking screen ang mukha ng pumatay kay Sarasa. Siya ay kinikilalang si Liz North, ang presidente ng Future for Children Foundation. Brutal siyang pinatay, isang dekada na ang nakakalipas at hindi pa nga natutukoy ang salarin. Ipinakita si Chrollo na nakatalikod sa screen. Sa aking palagay, malamang ang Phantom Troop ang gumawa nito kay Liz North. Kumbaga, sila ang pumatay kay Liz North para ipaghigante si Sarasa. Tuloy natin ang kwento. Sa kabilang pahina naman, makikita nating nag-uusap si Nobunaga, Wang at Tahaw tungkol nga sa Hailey family. Tinanong nga ni Nobunaga kung malapit daw ba ang Char at ang Shiyu family sa Hailey. At ang sagot ni Tahaw ay hindi. Dagdag pa ni Wang, ito nga daw ay dahil sa bagong boss ng Hailey. At hindi na nga daw mapredict ng Char ang iniisip ng Hailey. Totoo nga daw iyon, sabi ni Wang. At mahihirapan na nga daw ang Char at Shiyu na malaman kung hindi na ito nag-ooperate bilang isang mafia. Dagdag na tanong ni Nobunaga kung matatawag pa din daw ba itong Hailey family. Hindi nga nakasagot dito si Wang at tumingin na lang ito kay Tahaw. Sumagot nga ito ng isang interesanteng ideya. Kung hindi sila ang tunay na Hailey, edi sino sila? Dagdag pa ni Wang na nandun nga daw sila noong mangyari ang succession ceremony kasama si Lazarus ang sponsor ng Char. At ipagpalagay na nga lang daw nilang ang dating boss ay talagang namanipula ng Nen ability na nagdudulot ng isang nakakamatay na sakit. Pumasok na nga sa usapan si Pinks. Tanong niya kung anong klaseng personalidad nga daw ba ang meron sa bagong boss ng Hailey. Si Morena nga daw ay isang batang babae na galing sa royal family na hindi pwedeng sumali sa succession war. At naging tradisyon na nga daw ng Kakin ay gawing mafia ang mga parte ng royal family na hindi pwedeng makaupo sa trono. At sa totoo nga lang daw, ay isa pa ding misteryo para sa kanila ang layunin ng Hailey. Nagtanong nga si Wang kung may nalaman daw ba sila Nobunaga. May nalaman nga daw si Nobunaga noong makalaban niya ang isa sa Hailey. Ang tinutukoy dito ni Nobunaga ay si Luwini na napatay ni Nobunaga noong chapter 393. Sabi pa nga ni Nobunaga, sa unang tingin,
Parang ginagawa lang nila kung anong gusto nila. Ibig kong sabihin, yung lalaking nasa pader, siya ay parang humihingi na talaga ng kamatayan. Pero nung pasukin namin ang kanilang hideout, ang mga kilos nila ay mukhang planado na para bang may sinusunod silang mga partikular na utos. Inihalin tulad nga ni Nobunaga, ang operasyon na ginawa ng Hailey ay katulad ng paraan kung paano gumalaw ang Phantom Troop. Ang boss nga daw na si Morena ang nagtatakda ng strategy. Tapos ang mga miyembro na mismo ang nagpapasya sa mga partikular na taktikang gagawin. Ngunit may dalawang tanong nga lang daw sa isip ni Nobunaga. Una, para saan ang ginagawa ng Hailey? Pangalawa, anong utos ang sinusunod nila? Napagtanto nga ni Nobunaga na kung ang layunin ng Hailey ay puksain ang mafia, tila kakaiba ang pagpatay sa mga hindi naman miyembro ng mafia na pasahero ng barko na nagpapahiwatig na maaaring ang tunay nilang layunin ay puksain lahat ng nasa barko at tuluyang burahin ng kakin. Nadiskubre pa niya na maaaring ang pagpatay ng sibilyan ay paraan upang makamit ang mga kakayahan ng Nen. At ayun nga din daw ang nais iparating ni na Pinks at Peyton sa mga oras na iyon. Simulat sa pool nga daw ay balugtot na ang organisasyon nila. Pero ipinagmamalaki pa rin nila ang pagsuporta sa kakin mula sa mga anino sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balance. Ang sistema nga daw nila ay laging huling option ang tunggalian at kadalasang ginagamit ito bilang pangontra. Para sa kanila, ang mga sibilyan ay kliyente, hindi mga target. At naintindihan na nga ni Tahaw ang gustong iparating ni Nobunaga na nagpapakilala ang mga ito bilang Hailey. Pero kung titignan mo ng mas malalim, ibang-iba ang pagkatao nila. At ang Hailey nga daw ay ibang-iba mula sa Kakin Mafia. Sinabi nga ni Tahaw sa grupo ni Nobunaga na ang Char at ang Shiyu family ay ganap na makikipagtulungan upang pabagsakin ang Hailey. Dito nga ay nagsabi na si Nobunaga na mauuna na sila sa madilim na pasilyo papuntang Hailey family. Sinabi pa nga ni Pinks na sabihan na ni Wang si Hinray at ang iba pa nilang tauhan. Sumang-ayon naman si Wang at ipapatawag niya na nga daw ang mga ito. Habang papaalis na nga sila Pinks, sinabi ni Wang sa kanyang sarili na hindi ito maganda para sa iyo, Morena. Mukhang mapapaaga ang pagdating nila sa iyo. Ngayon pa lang nag-uumpisa ang laro. Pero mukhang kailangan mo nang ilabas ang Joker mo ng mas maaga. Dito nga ay makikita nating nakikipag-usap si Morena kay Dogman. Inukoy ni Morena ang presisyon sa labi ni Hulkenberg bilang isang perpektong pagkakataon dahil maraming tao ang magtitipon upang makita ito. Inutusan niya si Dogman na hanapin ang isang partikular na tao. Dagdag kaalaman tungkol sa abilidad ni Dogman. Maaari niyang maamoy ang uri ng Nen ng isang tao sa loob ng 5 metro at ang kanilang kakayahan sa loob ng 2 metro. At kung makalapit siya ng sapat upang maamoy ang kanilang mga ulo, makikilala niya ito ng 100%. Kung matagumpay nga daw na makikilala ng kanilang aso ang target, ito daw ay magbibigay ng signal. At iyon na ang magiging simula ng katapusan ng iba. Sambit ni Morena. Sagot naman ni Gelato na mukhang maliit ang posibilidad na nais ng kanilang target na sumali sa kanila pagkatapos marinig ang kanilang mga plano. Sumagot naman si Morena na sisiguraduhin nga daw nila na hindi makakahindi ang kanilang mga target. Agad na umalis sila Dogman at Sodom upang gawin ang kanilang mga misyon. Nagtanong si Dogman kung paano niya nga daw ba makikita kapag natagpuan na ni Sodom ang target. Sagot naman ni Sodom na nasa tabi nga lang daw siya. Kaya't basta ituro lang ni Dogman kung nasaan ito ng mahinahon at si Sodom na ang bahala sa iba pang bagay. Ang kondisyon nga daw ng kanyang kakayahan sa pagkidnap ay nakasalalay sa hindi pa natututong gumamit ng Nen. Kaya't dapat niya itong magawa ng mag-isa. Sa panel na ito, tinanong ni Boconte si Morena tungkol sa iba pang miyembro ng Hailey. Sinabi niya na ang mga ito ay nasa processing area upang magpa-level up at maghiganti kay Hinray. Handa na sina Corol, Tebelares at Damon upang kumilos. Habang sinusundan ni Nobunaga, Pinks at Peyton si Tahaw sa ruta ng Char, nakarating sila sa isa pang pintuan. At sila nga ay nagulat sa kanilang nakita matapos itong buksan. Bago matapos ang chapter, may paalala nga dito ang editor. Kumikilos na nga daw sina Hisoka at ang Phantom Troop. Sa susunod na chapter, ano kaya ang mangyayari sa grupo nila Nobunaga? Kung may naiisip kayong pwedeng mangyari sa kanila, ay i-comment nyo lang yan sa ating comment section at pag-usapan na natin yan. At ang huli ngang sinabi ng editor
ay magpapatuloy ng muli ang labanan sa Succession War. At dito na nga po natatapos ang chapter 405 ng Hunter x Hunter. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay pa-click naman po ng like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-hit mo na din ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin.